Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kapan, Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 27 to August 2, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Sa baba ng video, this sa general reading ka ba in Capricorn, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ating isipan, energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo. If this is your energy, it's good. Ano ang energy ni Capricorn this week? Habol tayo, na busy si ate. Energy ni Capricorn this week. Okay, ang energy mo this week is andito ka sa sitwasyon mo na there's a new adventure sa iba. Siguro may mga new adventure ka na gagawin this week. Or andito ka sa sitwasyon sa iba na may mga feeling emotions, may mga iisipin ka, may mga dreams or i-illusionin ka sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, may gagawin daw kayo. Ganyan. Siguro gagawin nyo because of the achievement. Because siguro gusto mong may ma-achieve. Para may gusto kang mayroon kang ayusin o may i-achieve ka na isang sitwasyon, maaring ganun, maaring relasyon, bahay, family, o sa trabaho mo. Yun ang nakikita ko energy mo. Meron kang mga pagpapasyahan or meron kang pupukusan this week. And sa iba naman dito, you're using, gagamitin mo, syempre nabubulol ka si ate eh. You're using your wisdom or yung karunungan mo to clarity a situation. Project, household situation, family situation, relation situation, work situation, mga ganun. Ako nakikita sa iyo. Kumbaga, dito yung may i-create ka na isang idea. No? Yun ang nakikita ko sa iyo. Sa iba naman sa inyo, may mga exciting na situation na this week also exciting or merong iba is outgoing or may mga plans, pagpaplano, mga ganyan. May mga bagay na you use your energy this week. Anong parating kay Capricorn? Magalaw yung aking camera. Stop. Anong parating kay Capricorn? May tao dito naman din. Meron din ako nakikita dito na tao na parang may sasabihin siya sa'yo. Either magsusorry siya or meron siyang i-offer o kaya meron siyang may communication. Ganyan. With someone. Maring mas bata sa'yo ng konti, mas bata sa'yo. Or vice versa. Parating kay Capricorn. Abang galing oh, Empress oh. Galing ah. Okay, parating sa'yo, achievement. Yan na nakita ko para sa'yo. May mga achievement, ikaw na makakamit o mangyayari sa buhay mo. Siyempre, andito rin yung, malaki man o maliit yan ha. And then, andito rin yung situation na there's a new beginning happen. Siguro is may mga situation of development sa family mo, sa relationship. Parang nandito rin siya, no? Sa relationship or new beginning of opportunity, creation, o kaya new idea, o kaya new opportunity sa iba. Yun ang parating sa iyo. Sa nakita ko, siyempre, handin din yung manifestation, ano? Yes. So, sa manifestation, coming, na makakamit and ma-achieve. Sa nakikita ko dito, magkakaroon sa iyo, parating sa iyo also a renewal. Maaring renewal of bahay,
relationship, family, trabaho, ganyan. Marami kasi ang ibig sabihin ng renewal. Diba? Kung ano man rin yung papagawa ka ba, paayusin mo ba, i-develop mo ba, um, aalagaan mo ba, ganyan ang nakikita ko sa iyo dito. Yun ang parating sa iyo. Kumbaga, merong isang bagay o isang sitwasyon din na mahuhustisyahan na. Ganon. May makakamit ka na, no? May mga sa iba naman is there's a coming home. Ibig sabihin maaring may magkikita-kita, yung getting together, parties, event, family unity, reunion, o kaya may darating na galing ibang bansa, galing ibang probinsya, galing ibang baryo, ganyan. Maaring close relationship mo sa iba. Doon sa fun, happiness, enjoy sa iba sa inyo, siguro within the 4 days, 4 weeks, 4 months, coming sa iba, or by the 3 weeks sa iba, no? Sa 3 weeks. Sa iba naman dito is maaring magkakaroon kayo ng magandang buhay o panibagong buhay. Panibagong buhay, ano ako ating namatay? Hindi. Yung manifestation nyo, darating siya sa 3 to 4 years. Yun ang nakita ko. Sa iba ha, sa iba. Pero magkakaroon kayo ng magkakaroon. Maaring kung gusto niyo ng bahay, yes. Kung may mga gusto kayo ma-achieve at mag-success, yes, mangyayari siya in that particular years sa iba. Baka sa iba nga months lang yan eh. Diba? Pero sa iba dito years to. Yun ang nakikita ko dito. Syempre mahal dito rin yung may gagawin mo yung lahat para sa minamahal mo sa buhay. Sa family mo, sa work mo, sa karelasyon mo, sa anak mo, ganyan. Sa asawa mo. Yun ang nakikita ko dito. Syempre may mga bago pa rin. Maraming mga bagong darating sa buhay mo, Capricorn, as in, maghanda ka. Kasi there's a good karma coming sa iba sa inyo. Ano ang dapat iwasan? Maraming may makipag-usap din sa'yo dito, no? Apart to family, or kasama sa trabaho, or a friend. May makikipag-usap sa'yo. May kasiyahan talaga, no? May abundance na darating sa'yo, oh. Congrats, ha? As in, may abundance. Sa iba naman sa inyo, siguro nagmamanifest kayo na gusto niyo ng bahay, gusto niyo ng anak. Ay, anak ko. Huwag ka dyan! Nuga yung ano natin. Dito ka kilo, dito na. Aso ko dami. Nachiwa dami. Yun ang nakikita ko sa'yo. So, sa iba sa inyo, mangyari yan in a years. Tingnan natin, dapat iwasan. Anak, mainit dito, anak. Doon kayo sa baba. Okay, iwasan mo yung ma-out of balance ka, yung ma-imbalance ka. Iyan ang pinaka-iwasan mo. Iwasan mo yung hindi ka magtiwala sa sarili mo. Iwasan mo yung ma-depress, ma-insecurity, or a negative, or ma-let down ka ng sitwasyon, no? Or mahata ka pababa. And then, iwasan mo rin yung hindi mo mahanap yung solutions in life, or not to escape sa isang sitwasyon na hindi makakagood sa'yo. Siyempre, iwasan mo yun. Yung mga tao na mahilig makipag-away, may sasabihin sa'yo, iwasan mo na lang. And yung mga mabubuli, iwasan mo na lang yun. O wag ka na lang mambuli. Kung if ever ikaw ay nambubuli, iwasan mo rin yun. Iwasan mo yung ma-hopeless ka or mawalan ka ng pag-asa sa mga bagay o sitwasyon na mag-heal naman yun. As long as nag-action ka, as long as hindi ka nag-stay dun sa problema na yun o sa sitwasyon na yun, to let you down yan, no? Ang sinasabi ko, iwasan mo yung mga tao na hindi naman sila compatible sa'yo o kaya yung hindi naman sila nakagood sa'yo. Yung mga tao na hindi pwede pagkatiwalaan, yung mga tao na hindi equal, at yung mga tao na gagamitin ka lang. Yun ang mga iiwasan mo, ha? Siyempre, when it comes sa money din, try to make it balance, tandaan mo, you are the controller of your life. Kumbaga, try to evaluate or to analyze yung mga bagay o sitwasyon na kailangan maging maganda yun.
Don't jungling, no? Kumbaga yung choices kasi nasa sa iyo. Kung paano mo mababago yung buhay. Love. Tingnan natin ang love ni Capricorn. Love is lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Kamusta po ang love? Ay. Capricorn. This week, love. Okay, when it comes sa love, kung kayo is nagkahiwalay na, itong taon na to, andito yung tao na to, kumbaga nandun na rin yung, inaano ko yung ano ko, kasi nasasanggi ng tuhod ko yung inumin ko. Nandito pa rin yung sitwasyon na someone manifesting, minamanifest ka pa rin yan, na sana magbago ka na, sana maging okay na, sana maging ganito, sana ganyan. Nandun yung pag-asa, no? Nandun yung umaasa siya sa situation na magkaroon ng siyempre, new horizon sa inyong dalawa. Siyempre, andito rin yung sitwasyon na kung single kayo, may tao dito na mayroon siyang nararamdaman, lihim na nararamdaman sa'yo. Kumbaga, tinitingnan ka niya, minamatsagan ka niya, ganyan. There's a new love coming dito, no, sa inyo. Handun yung attraction. Kasi hindi ko lang maintindihan, ba't siya umiiwas? Yun na nakikita ko sa kanya. May pag-iwas. Siguro may pag-iwas kasi lalo na kung ikaw ay meron ka ng karelasyon, hindi naman talaga pwede, di ba? Or siya ang may karelasyon, hindi naman talaga pwede. Kumbaga, kinikim-kim na lang niya yung feelings na yon. Sa nakikita ko dito. Sa mga nagkahiwalay na, hindi kasi yung pangluloko no? Andun yung may hina-hide sa sayo, syempre, andun yung betrayal, pantataksil, di ba? Andun yung nagiging sneaky sa sayo, kumbaga andun yung paglalay. Kaya maari na nagkahiwalay na yung iba sa inyo. Kasi na dumating na rin yung point na isa sa inyo is napagod na. No? Ni-release na yung sarili niya sa iyo or ikaw ang nag-release. Kung kayo is in the relationship nitong taon na to, matagal na kayo itong taon na to. Siyempre, hindi maaalis yung point na makakapagod in this relationship. May mga pagod din. Pero mas nakikita ko naman din na ginagawa nyo yung lahat in this relationship, magkaroon lang at masolusyon nila yung mga bagay o lahat ng sitwasyon dito sa mga problemang darating sa inyo. Siyempre, ang nakikita ko rin sa inyo, you're hiding your feelings, kumbaga, hinahide niya yung feelings nung kapartner mo sa'yo o yung ikaw din, hinahide mo yung feelings mo. Kumbaga, pero nandun din naman yung attraction sa nakikita ko dito. Siguro this week, ang nakikita ko dito, merong ikaw or siya, meron siyang, kakausapin ka niya for something achieving a situation. Yun ang nakikita ko. Yung kasi dito sa taas. Kaya hawak ko yung cellphone. Dito ka na. Hawak ko yung camera. Gumagalaw, di ba? Naka siya. Nakaganyan ako. Nakahawak ko dyan. Nakahawak ako sa taas. Okay. Universe, tapos na to. Okay, tapos na. Ano naman gaganap dito? Gawin muna natin. Thanks. Okay, ang nakikita ko sa dito, may frustration ako nakikita. Yes, there's a frustration. May mga bagay o sitwasyon na mapapagod ka o nakakapagod. Meron din ako nakikita dito na someone want to commit. Ganun. Someone want to commit. Pero related kasi sa sa sitwasyon na na hindi pa pwede, hindi kaya, hindi dapat, mga ganun. Ako nakikita dito.
Ganun. Kumbaga siguro, halimbawa, ay, ano, gawin mo naman to, pwede ba mag-onigay sa'yo, pwedeng ganito, ganyan, ganun, ganun. Eh, kaso busy ka. Di ba? Kasi may tao rin busy ako nakita. Kaso busy ka pa sa kanya, hindi pa pwede, may mga dapat pang gawin. Kaya unahin mo muna yung gagawin mo than doon sa sitwasyon. Kaya medyo may frustration, hindi mo alam siguro kung, kung pwede lang pagsabayan ng lahat, di ba? Yung mga ganong sitwasyon ako na nakikita dito. Yan. Ang nakikita ko rin dito is also the negativity, syempre. And then, may mga sitwasyon na iiwas ka o lalayo ka, you avoiding something, ganyan. O kaya andito yung situation na mas andito yung strong will na you want to protect yourself or to defend yourself or someone, no? Kasi may tao rin din Capricorn na may ayaw sa'yo or may tao na hindi ka gusto, galit sa'yo, kaya din ang nakikita ko sa'yo dito. Sa iba sa inyo is someone or ikaw is trapped in a situation. Maaaring mafo-focus ka in a painful situation pero tatayo ka doon at nahandun yung strong will mo na kakayanin mo yung bagay na yun o yung sitwasyon na yun. Yun. Merong may taong nagiging tanga. No? Hindi ko alam kung sa relasyon mo ba yan o sa relasyon mo o sa boss o sa company mo yan. May taong nagiging tanga. May tao na naghahari-harian. May tao na very defensive. May tao na matigas ang puso o may katigasan, ganyan. May kahigpitan o may kalupitan sa iba. No, mag-ingat lang kayo sa nakikita ko dito kasi sabi sa inyo parang parang tinatago niyo yung nararamdaman. May tao nagsisinungaling. May taong liar, dishonest, betrayal. May taong nagmamatsyag sa'yo o tinitingnan ka. Makaiba sa inyo, boss nyo to o kaya karelasyon nyo. Merong sneaky person sa iba, maaaring sa kasamahan mo sa trabaho o yung mga taong galit sa'yo o yung ayaw sa'yo, panay ang matsyag sa'yo, tinahanapan ka ng mali, maaaring ganun sa iba. Merong, ang tawag dito? May nandadaya May nandadaya. Sana hindi ka nadadaya ng sino man, no? Sa company mo o sa boss mo, ano ba yan? O sa karelasyon. Sana walang nandadaya. Tingnan natin. Ano ba yun? Uy, ibig sabihin dito, iba dito, may kukumpunihin daw kayo. Diba? May kukumpunihin kayo, kaso, hindi pa dapat o hindi pa nararapat. Yun, may aayusin, kumbaga. Sa iba naman sa inyo, ay, ikaw yung tao na mag-go to the flow ka. Halimbawa lang ha. Kumbaga, halimbawa, may nakipag-usap sa'yo. Diba? Ayaw mo naman siya kausap. Kumbaga kasi gusto mo, you want to be alone. Pero, nahandoon ka, parang titiisan mo siya. Parang nahandoon ka na. Sige na nga, kahit ayoko, mag-go to the flow ka. Ganun sitwasyon. Ako nakikita sa iba sa inyo. Yan, may mga collaboration, partnership, may dealing. Halimbawa, may tao makikipag-deal sa'yo, ganito, pwede bang ganito, pwede ganyan. Mayroon din ako na nakikita na iba sa inyo is you're stagnant or may mga laziness time o yung katamaran. Mayroong isang bagay o sitwasyon na mawawala ka sa plano mo. Ayan, o may mga bagay o sitwasyon na wala sa plano mo pero kailangan mong gawin o kailangan mangyari, no? O kailangan asikasuhin. May mga ganang sitwasyon ako na nakikita sa iyo. Sana habaan mo pa yung pasensya mo kasi or maybe someone is magiging impatient. Ako nakikita may delay situation, Siyempre, isa rin yun. May delay situation na magaganap o mangyayari sa inyo. Iba is frustration. Maring sa work, sa
sa mga ginagawa mo sa buhay mo, ganyan. Maaring sa pera mo. Kumbaga, hindi ka makaipon-ipon, hindi ka makapag-save, mga ganyan. Yung iba naman sa inyo, ingatan nyo yung nyo yung katawan nyo, yung iniinom nyo, kinakain nyo, no? Pag-isipan nyo maigi. Kumbaga, basta masarap, kain lang ng kain, ganyan. Kahit na hindi na nakakagood, o kaya nasosobrahan ng kain, no? Ingat-ingat lang din. Ikaw or someone. Okay, ang nakikita ko sa ito, yes, doon sa happiness. Doon sa happiness, may recovery na magaganap o mangyari or may mga dapat aksyonan to recover something. Ang sinasabi dito. Sa iba naman sa inyo, kung this is related to a work or in a relationship, ang nakikita ko ano to? Hindi mo magagawa. Halimbawa, gusto ko ng panibagong trabaho. Diba? Kasi gusto ko na umalis na sa relasyon ko kasi hindi na ako masaya. Halimbawa lang yun na hindi mo siya magagawa. Parang you try one more chance or itatry mo pa uli na magkaroon ng development or magkaroon ng recovery in that situation. May mga ganun. May mga action ka na want to recover again and again. May mga bagay na magkakaroon ka ng indecision, stagnant, matatakot ka to move on, and then may mga bagay na pepikein mo yung nararamdaman mo, yung happiness mo, or someone into your life, no? Ako nakikita dito. Kung may mga nakikilala kayo na bagong tao dito, maaring peke sila sa'yo, o hindi sila totoo, hindi totoo ang pakikitungo nila sa'yo. Kaya you need to trust sa intuition mo, ha? Kasi hindi ko nakita. Kumbaga nahandun yung asaya lang, ganyan, pero deep inside, hindi siya nagiging totoo sa'yo. No, ingat-ingat lang din. Siyempre, may iba sa inyo is may mga celebration na may mga positivity happen pero actionan mo ha, actionan mo. Kumbaga, it's after you to make it happen. Yung positivity motion o action or outcome, nasa iyo yun. Yung idea na yun, you need to push forward your idea, fresh start, start to create, and siyempre action, no? It's time to innovate na rin kasi ang kailangan sa sarili mo dito. May mga indecision nga diba? May mga pinaplano ka na na parang aimless. Alam mo yun, yung nagplano ka pero ba't ka pa nagplano? Hindi mo naman pala ma-actionan. Yung mga ganun sitwasyon. No? Tapos may meron din ako na may mga may iniiwasan ka or you avoiding something, someone, or any situation. Yung iba sa inyo, siguro may mga bilak na kayo, may mga hindi na kayo nakausap, o someone's blocking you. Ganyan. Okay, ang nakikita ko sa'yo dito, yung iba sa inyo may financial problem. O kaya naman, may mga bagay na hardship na kayo na pinagdadaanan. Minsan siguro nananakit na yung ulo nyo, yung paa nyo, ganyan. O kaya napapagod na kayo, yung hindi ka lang nagsasalita, mga ganun. May mga bagay o situation ako na nakikita na there's a drain or may malalaman kang katotohanan sa iba. Siyempre sa iba naman dito medyo weak or may tao na weak. Ako nakikita, maaring may mga tao na masakit ng ulo, paa, kalamnan, buto, kasukasuan. Yung mga joint, ganyan. May tao na may sakit sa masakit yung lalamunan, throat, sipon, ubo, makati lalamunan, about dun sa mga lalamunan. Nahirapan huminga, may sakit sa cancer, bladder, bato, kidney, mga ganyan. May ganun ako nakikita. Ingatan nyo yung sarili nyo ha, kung may mga sakit kayo ha. Kailangan din kasi ito ng self-care. Tandaan mo, save a money, think to the future, and need to be stable. Hindi masamang maging sakim
kung ikakaganda naman ng buhay mo yon, hindi masama na mag-think in the future kung ikakagod ng lahat, no? Yun na nakikita ko sa iyo. May mga bagay na dapat ang aksyonan, itama, desisyonan, or i-clarity and make balance lang sa lahat. Arigato namaste.